Yes, uunahan ko na ba si Direk? Pero ayun po, for sure naman bago ma-post na announce na rin po ni Direk dun sa loob. Ayun po, I'm very much humbled to announce that our short film Pugon po ay nakapasok sa isang prestigious na film festival which is the Cannes Film Festival po. Yes, and I'm very, very thankful and I'm very happy na isa kami sa napagbigyan po doon. And I'm looking forward po na dumating na yung araw ng mismong event kasi hindi ko alam nung sinabi po siya actually sa akin ni Direk. Parang kahapon lang po niya pinaka-in-announce sa akin talaga. And kung sino po yung makakasama namin. Parang hindi ko alam kung ano yung mafe-feel ko po kung ano ba, parang na-overwhelm ako na nakakatuwa na parang ito pong birthday celebration ni Direk Gab is a celebration also for his work which is the Pugon po, our work po. And ayun lang po, wala akong iba masabi kundi I'm very, very happy. Ayun po. Bago yan, ano yung mga previous na pinagkaabalahan mo? Yes, kakatapos ko lang din po mag-shoot ng short film po ulit with Direk Gabi which is ang Huling Sayaw ni Arlinda. And I won't go into details kasi ayoko maka-spoil kasi maganda yung kwento niya po. And I think magsasalita na naman po si Direk about it later. And yun po, and I'm also going sa school, doing some photo shoots and other ano pa po mga sariling lakad na ganun po yung pinagkakaabalahan ko lately. For the record lang, Chassis, hindi naman itong unang film fest ng Pugon, ano? Hindi po. Madami na siya napunta. Madami na po, madami na po. Can you mention yung ano? Can you mention some of Yes, of course, ang unang-una yung International Film Festival Manhattan po. Wherein I won yung Best of the Best Child Actress something po. Yun, Ashoka Film Festival, Gali International, and many, many more po. Sa India and Sa Japan, India po. yes po. Marami pa po, hindi ko na maano lahat. Yes po. So how do you feel na yung sa dami ng movie mo, yung Pugon yung naging entry? Ano ba yung special dun sa film na yon? I think the story itself po kasi it's ano po na iba po talaga yung story niya which is very ano siya ngayon sa panahon po natin yung mga bata na pilit pinagtatrabaho ng mga magulang, pambayad utang. Parang nagiging retirement lang po kasi mostly yung mga bata ngayon, 'di ba? So parang very nangyayari siya. So I think yan yung nakakapagpapukaw ng puso ng mga judges kung sino man po yung mga nanonood na. And sobrang saya ko for Pugon kasi kahit na 2020 pa siya, 2020 pa naman siya film, 2021 siya napalabas, up until now, 2024 na, tuloy-tuloy pa rin yung pag-angat niya. And yung Pugon po kasi yung pinaka nag-open talaga ng napakaraming pinto sa career ko po kasi nung simula nang nanalo po ako ng Best Actress po dun sa Pugon. Ang dami nang nagtiwala sa akin, ang dami nang nakakilala, ang daming pintuan po talagang nagbukas. And I'm very happy na up until now, umaarangkada po si Pugon. Yes. Ano yung naging role mo dun? Yes, ako po dun si Sonia. Isa po ako sa mga batang pinambayad utang ng magulang nila. And nagtrabaho po ako dun sa isang panaderia po. And ang naging amo ko po dun si Sir Soliman Cruz. Yun po, tapos dun na yung parang dun na po nagsimula yung story ako na naggagawa ko ng tinapay, tapos parang sa utak ko po, ilang buwan lang ako doon. Pero yun pala, tuloy-tuloy yung pag-utang ng magulang ko. So tuloy-tuloy yung pagbabayad ko kahit patapos na yung buwan na dapat akong umuwi na, ganun po. Doon po nagsimula yung hirap niya. Nakailang acting awards ka na? Ay, siguro, sa mga naalala ko po ngayon, siguro po mga 7, 8, ganun po. Lahat actress, best actress? Opo, Best Wow. Actress, Best Child Actress po. Okay. Yes po. Ano Ano? Nananalo din po ako ng mga, binibigyan po ako ng mga awards na parang Outstanding Woman, Gintong Kabataan Award sa Bulacan po, na awardan po ako ng aming governor po. Marami po. Wala pa yun sa Pipo. Wala pa po yun. Iba Iba po yung acting awards and yung mga other awards po na yun. Ano yung child? Yung sa Best Child Actress po, if I'm not mistaken, sa Ashoka po siya, Ashoka Film Festival sa Japan. Sa Pugon din po siya na short film. Yes po. So nakaka-3 International Best Actress Award ka na. Sa mga naalala ko po ngayon, yes po, ganun po. Alin dun yung personal mo natin nan?
Ay, yung International Film Festival Manhattan po sa New York. Although hindi kami naka-attend the day ng event po mismo, pero after like a year, kasi nangyari po yung event ng pandemic pa po, so bawal pa ako mag-travel, ganun. So after medyo lumuwag na po yung nung pandemic, doon po kami nakalipad papunta sa New York, and na-meet po namin mismo ng personal si Direk Luis Pedron po, yung pinaka-founder po ng International Film Festival Manhattan. And nagkaroon din po ng onting tsekahan, and I'm very happy po sa mga nasabi po niya sa akin kung bakit po ako yung napili niya, ako yung napili ng mga iba pang judges for the award po. Yung sa Canva for exhibition or for competition? I'm really not sure po kasi parang hindi po nasabi ni Direk yung ano po niya. Malalaman po natin mamaya, malalaman ko din po. Basta po ang pinaka-sinabi niya sa amin is nakapasok po kami sa Cannes Film Festival po. So what they expect? Lagi po po sinasabi na I don't really expect much, pero kasi parang yung makapasok ka pa lang sa isang ganong klaseng film festival, iba na siya sa feeling as ganito pa lang na parang wala ka naman sa isang big company na parang independent artist ka and nakapasok ka doon sa isang kilalang film festival. Very honored na po ako doon. So, I couldn't expect more pa. Parang kung meron man na mabibigay pa pong blessings, very thankful na po ako doon. Kung wala man, I'm very thankful na rin po sa mga, kung ano mang binibigay po sa akin ni Lord. Puro short film ba ginagawa mo? Meron na din po akong mga full length. I have 3-4 full length na po. Meron din po akong gawa ni Direk Gabby na full length, which is yung Home I Found in You. I also have Caught in the Act with Joaquin Dumagosa and Ate Andy Abaya. And then yung recent ko po, which is the Unspoken Letters with Kuya Tonton Gutierrez, Tatay Simut Ibarra. Marami pa pong iba, sila Ate Matet, yun po. Miss Gladys, yun po. Why do you work well with your Actually po, hindi ko rin po alam. Like, very comfortable po kasi ako talaga with Direk. Kasi with the first short film nga po yung Pugon. Kasi parang yung Pugon po, yun po yung second acting experience ko talaga na in front of camera. And dun pa lang po, hindi niya po ako pinabayaan. Before pa po kami mag-shoot, during shoot, and after shoot, hindi niya po ako nakalimutan, hindi niya po ako pinabayaan. Na alam ko, ramdam na ramdam ko po yung guidance niya sa akin. And parang from then po, nabuo na po yung yung relationship namin na parang hindi lang po basta director sa akin si Direk Gabby. Para ko na rin po siyang tatay. Siya po yung naggagabay sa akin sa path na to. And parang si Direk po kasi pag nakakasama niyo po talaga siya, pag trabaho. Pero pag walang trabaho, parang po kayong magtropa na alam niyo po na hindi niya po kayo hindi ko never ko po na-feel sa kanya na baguhan ako. Nung nag-shoot po kami ng Pugon na parang, syempre, pag baguhan ka, kabado ka, hindi mo alam kung tama yung ginagawa mo. Pero never niya pong pina-feel sa akin na yung papagalitan niya ako, ipapahiya niya ako. Parang, alam niyo po yung pag nagsasalita siya sa akin, mahinahon siya kung saan alam niya mas naiintindihan ko and mas nabibigay ko po yung best ko. And si Direk Gabby po kasi, kabisado niya na po ako na in terms of sa pag-acting, alam niya po kung kailan kulang yung acting ko. Alam niya kung kailan may ibibigay pa ako. Alam niya kung kailan tamang-tama yung acting ko. So parang pag kulang pa, kakausapin niya ako na alam ko kaya mo pa. Hindi pa yan yung Jassy na nakilala ko. So parang from that po na-motivate ako to become better na gawin ko yung best ko doon. And doon po ako nasimulan na matuto na dapat hindi ako palaging ginagabayan ng Dapat alam ko sa sarili ko kung tama ba yung binibigay ko. Pero natututo po ako kay Direk Gabby na unti-unti yung parang nag-isa si Direk Gabby sa naging stepping stone ko po to become who I am today. And I know Direk Gabby will also be there in the future kung ano pa po yung nakahilera po sa career na meron ako. Pero willing ka naman makipag-work sa ibang director? Yes po, I've worked with other directors na po, and ganun din naman po yung nagiging relationship ko sa kanila. Sadyang si Direk Gabby po sobrang lapit na po talaga sa puso ko na alam niyo po yun, na hindi po siya parang basta pang work lang, na naging family ko na po talaga si Direk Gabby. Willing ka ba maging daring? Kasi may mga award-winning movies naman din na medyo daring yung roles ng bida. Well, ako naman po, siguro sa ngayon, medyo pa tayo
ano pa, teenager, mag-18 pa lang po. Ah, Mag-18 pa minor. lang po. Yes po, mag-18 pa lang po. Pero for me naman po, kasi as long as the story itself is, meron ka pong matututunan sa story. Hindi lang basta pa-daring lang na labas lang na ano. Kung mayroon siyang story talaga na meron siyang lesson na matututunan in the end, why not? And I think naman nakadepende pa rin po siya sa mga ka-workmates mo kung paano ka magiging comfortable sa ganun. Kasi minsan po kahit willing ka, kung hindi ka comfortable, di ba po sa mga ka-workmates mo, wala din po. So nakadepende po siya sa director, sa mga ka-eksena mo, ganun po. Diyan may bago kang pelikula, di ba? Huling sayaw ni ano. Kanya Yes po, that's the short film po na ginawa po namin ni Direk Gabby. And it is a story about someone who's in love. Parang I cannot elaborate more po kasi baka ma-spoil ko. And I think Sino ipapakita kasama? si Sir Res Cortez po, kasama ko po doon. Ayun po, I think ipapakita yung trailer po ata dito. So I'm very excited na mapanood niyo po yung short film na yun. I cannot go into details kasi ayoko maka-spoil, but it is something about love. Si Res Cortez lang kasama dito. Marami pa pong Sino? iba, pero yung pinaka-eksena ko po dito si Sir, si Lola Ube po, Okay. si Kuya MJ, si MJ Manuel po, kasama ko rin po dito. I'm also with Kino Alonso po. So, na-inlove ka sa mas older sa'yo. We'll see. Pero Jasmine, blooming ka ngayon, hindi ka ba in love ngayon? I'm in love with myself po. Totoo. Every day I'm loving myself more. That's why I think mas na-express ko yung sarili ko na kung saan komportable po ako. And nakaka-receive ako ng sobrang daming pagmamahal sa mga tao na nakapaligid sa akin. Kaya mas nagiging confident po ako. Bago ka ba pumasok sa acting, nag-workshop ka or Yes po. role or sarili mo lang? Actually po, it started sa school lang po na school plays, ganun po. And then, I really loved acting po noon. And then, yung mother ko po, nasa niya ako, gusto ko bang mag-workshop for fun lang. Sabi ko, sige, why not? Para yung matututunan ko, masishare ko po sa school. Tapos, doon po ako na parang na in love na sa acting talaga na parang gusto ko na to. Gusto ko na tong Okay. tahakin tong ano na to, larangan po na to. May background ka naman pala. Yes po. Nag-aaral ka pa? Yes po, I'm studying at FEU High School. High school ka pa? Senior high po ako, senior high. high, yes. Anong plan mo sa college? I'm planning to take AB Psychologist po. Oh. AB Psychology, yes. Bakit yon? Kasi po, gusto ko po actually mag-law. Mhm. But then yung mother, nagtatalo po ako if I'll take Pol Sci or AB Psych. But sabi ni Mama, if hindi ka naman agad mag-law school, why not mag-AB Psych ka? Kasi si Mama po, graduate siya ng AB Psych. So parang habang hindi ka pang mag-law school, meron kang other work na pwede mong pasukan. HR. Yes, mother ko po kasi ganun po siya. HR siya. Actually, sa mom ko po ako na-inspire na mag-law kasi plan niya po mag-law talaga. And then parang na-inspire po ako sa kanya. Parang nagugustuhan ko na din po siya. Kaso nag-aartista ka. Yun nga po. Kailangan. Pero hanggat kaya naman pong pagsasabayan natin. Sige. Sa tingin mo ba darating yung panahon na yun na ang magiging focus mo? I think darating po tayo sa panahon talaga na yun. Kasi naniniwala naman po ako na itong showbiz naman po is, hindi naman po siya panghabang buhay. Kaya rin po ito yung tinatanong sa akin kung may bibitawan ako doon, career or studies ko. Hanggat maaari, wala pa akong bibitawan. Kasi yun po yung pangarap sa akin ng parents ko. And then yun din po yung pinangako ko sa parents ko and sa lola at lola ko na susuportahan po nila ako sa ginagawa ko as long as hindi ko po pababayaan yung studies ko. And I believe kasi parang kung hindi ka man mag-succeed sa showbiz life mo, at least you have your backup plan na may degree kang pinangahawakan. Mayroon kang other work na pwedeng pasukan. Yun po. Ano pa na naging reason mo ba't gusto mo maging artista? Bata pa lang po kasi kumangarte na ako. Parang nag-inspire po kasi kapag nakikita ko yung mga ina-idolize ko sa TV na parang gusto ko din someday makikita ako ng ano. Parang gusto ko po kasi yung gusto ko po yung thought na parang may nakakakilala sa'yo, may nai-inspire sa'yo, may gusto ring tahakin
tinatahak mo dahil na-inspire sila sa kwento mo, sa kung anong ginagawa mo. Sino-sino Gusto ko ba- po maging role model ng iba. Sino-sino ba ito nakapagpa-inspire sa'yo, mga artista? Bata pa lang po akong pinapanood ko na po si Miss Catherine Bernardo talaga. Mhm. Actually, sa kanya po nag-start, tapos parang habang tumatagal, napapanood ko na po. Anong project to ni Catherine? Sorry po. Anong show to? Yung sa ano pa lang po, simula po Princess and I, napapanood ko na po siya hanggang sa God to Believe. Tapos nasubaybayan ko po siya hanggang ngayon po. Sinusubaybayan ko po. And madami po akong iniidolo na mga veteran actors. Kaya bala medyo hawig ang buhok nyo? Yes Style? po. Pakulot po tayo. Okay. So si Catherine. Yes. Sino naman ang gusto mong maka-work na leading man in the future? Madami po. Like? Like, siguro sa ngayon, pag gusto ko pong maka-work si Joshua Garcia po. Kasi like, yung seeing his acting skills po sa mga shows niya lately, parang ang sarap po maka-eksena kahit kabatid lang or ganun po. Siya lang? Joshua, yes. Wala na iba? Madami po. Sino ba? Mga veteran actors din po gusto kong makaano, Sir Juan Campiado, mga... Hindi lang po basta yung mga batang artista po ngayon, mga veterans po. Kasi alam ko marami akong matututunan sa May kanila. showbiz crush ka ba? Showbiz crush. Sino ba show? Actually, hindi po siya sa acting na or artista na ano, sa mga group po, like P-pop group. Ang pinaka-crush ko po talaga is Ken of SB19. Yes, so ever since Ken of SB19 po ang pinaka-crush ko. Do you sing? I do sing before, but right now po, I focus more on acting. Yes po. Para sana makaduet mo siya. Sana po. Kung pagbibigyan po ng pagkakataon. Kaya why nga not? i-develop mo yung... Yes po, yun nga po. Natigil din po kasi ko. Actually, before po, nag-voice lessons po ako. Oh, go. Kaso na-busy po ako. So, hindi po siya natuloy. And I think medyo umaano yung boses ko. Kaya hindi po ako makapag-focus sa singing po. Anong pangarap mong role na yung gustong-gusto mo sana makuha ko yung gantong role gano'n? Actually, nagawa ko na po yung isa sa mga pangarap kong role, which is yung someone na merong disability. Yun nga po yung sa unspoken letters po. Pero ngayon po, ang parang gusto ko naman matry is the other way around. Gusto ko naman po maging parang bida kontra bida type Good. of actress naman. Na parang lahat po kasi halos ng mga roles ko, lahat mabait, ganito, ganyan. Parang gusto ko lang matry ngayon na mapakita yung other side ko naman po na kaya ko rin na maging maarte, na maging mataray, parang ganun po. Just wala kang collab team ngayon. Komportable ka na ba na solo actress? Yes At your po. age at saka sa status ng career? Yes po, of course naman. Ako naman po, kung meron naman, nung may collab team naman po, very okay naman po ako nun. And right now na, as going po ako na solo, very happy naman po ako. And isa rin naman po to sa pangarap ko din talaga na parang makilala din as jazzy lang talaga. Although I'm very happy sa mga nangyari sa mga naging takbo ng karera ko before. And I'm very happy kasi dinala niya ako dito. Dinala ako ng career ko noon ngayon. And kung magkakaroon man, why not? Kung as a solo, why not pa rin? I'm very happy to work with anyone naman po. Sa tingin mo ba kailangan mo? Ang dami mo ng acting awards. I think naman po kasi sa akin naman po, yung sa pagkakaroon naman po ng love team, naging vocal naman po ako before na parang hindi naman porque may love team ka is aasahan nyo na lang yung isa't isa na parang kailangan hatakan siya, opo, pero parang hindi pwedeng maging dependent kayo sa isa't isa, parang ganun po. So parang dapat kahit na may ka-love team ka, you can stand on your own na parang hindi ka lang basta aasa sa love team na yun. Yun naman po yung sa akin. So kung meron man po, I know naman po na kaya ko pa rin na mag-isa ako kahit meron akong ka-love team. And kung wala naman po, kaya ko pa rin naman po. Last na, since Katniel fan ka, nakamove on ka na ba? Talaga ba? For sure. Talaga ba? Actually, I'm, naman po, very sinasabi ko naman po, tinatanong din po siya sa akin before na anong reaction ko, ganito, ganyan. Siyempre, as a fan po, since Princess and I, nasaktan po ako, parang parents ko na po sila. Parang ganun po yung sa atin namin ng mga fans Kasi lumaki kami kasama sila. Parang lumaki kami kasabay sila. Parang ganun po. So,
nung nalaman ko yung sa breakup po, syempre na-hurt ako, pero parang wala naman din po ako sa posisyon na parang hindi maka-move on, na parang as a fan, susuportahan ko po sila parehas, na parang hindi po ako one-sided talaga na ito lang, ganito, ganyan. Kasi for me as a fan, you don't have the rights na i-judge kung sino man sa kanila kasi wala naman talaga sa atin may alam ng totoong nangyari, which is sila lang naman po talaga. So, kung nag-heal sila parehas, why not heal din, di ba, as a fan? And just be happy for them as individual, actors and actresses. Anong group ka ng fan? Merong fan group? Anong group ka? Kasama ka ba sa mga group? Wala po akong anything na particular na yung parang fan, basta I support them po Okay. talaga, as sila po. Yung may mga events sila with the fans, sandok pumupunta Opo, ka? nanonood po ako ng mga concerts, ng mga all-star. Yung Princess and I concert, nandun ka? Wala po. Kasi ano pa po ako nung bata pa po ako. Okay. Opo, yung ate ko po, kasi yung pinaka-nilupag ko na manood na yun po. Okay. Thank you, Thank you, Jan. Thank you Jan. po. Salamat. Good luck, Basta good ako luck. ng-